Hey yo, good morning friends and naligo. Okay, I just want to show you a project, a DIY project na natapos ko last week. And ito po yun, dual, manual and electric water pump. So, yan. Ginawa kong dual kasi pag may power interruption or brownout, at least makakapagtubig pa kahit pa paano. So ito yung ginawa ko. Yung pag-install ng deep well is nag-hire ako ng ng talagang yung nagtatrabaho nito. Hanggang dito lang yung 1 1/4 na GI pipe ito. So sila yung naglagay. Isang length lang, yung isang length is around 6 meters or 19 plus inches, a feet ang isang length ito. Pero hindi siya buo na naipasok. May natirang 2 feet. Mababaw lang kasi yung yan dyan. Yan, sa likod ng dike na yan is ilog na galing ng spring. So malinis talaga siya, napaka-clear. Kumbaga dun sa source talaga naiinom yan. So yan, mababaw lang yung pipe namin. Nakakuha na ng napaka-clear na tubig din. Actually dito na ako umiinom, kumukuha ng maiinom na tubig. Yan. So yung ginawa ito yung pipe 1 1/4, siguro mga 18 feet yung naibaon. Yun. Tapos yan, nilagyan ko ng T, patagilid yung T ito. Yan. Papunta dito, yan, 1 1/4. Ito yung nilagay yung puso. Ano yata ito sa Tagalog? Puso nga. Picture yung pipe niya. Yan, manual. Tapos dito naman nag-reduce yung yung pipe ng 1/2. GI mo na dyan yung adapter. Sa ilalim yan may straw na 1/2 na PVC. Nilagyan ko ng foot valve para may strainer siya, di aakyat yung mga sediments sa simula. Ngayon okay na, wala na talagang kahit anong mga makikita ang particles. So yan, ito 1/2 papasok direkta pababa dito, papunta dito. Yan, yung motor nagsuction yan. Once nagsuction yan, dadaan yan dito. Nilagyan ko siya ng 1/2 na swing valve. Swing valve kasi nagsiswing siyang pag ganun doon. Pag nagsuction ng tubig to, papunta yung tubig doon, gumagano siya, nag-open siya. Pag nag-stop na yung motor, babalik siyang pasara. So yung tubig na nakapunta na doon, di na makakabalik. Gumagawa siya ng vacuum, so yung tubig din na yan bababa uli. Na-standard yan dyan. Tapos may foot valve pa doon sa baba. So standby na yung tubig. Sakaling mag-suction ulit yung pump, di na mahihirapan direct. Yan, so dalawa. Punta dyan sa tank. Ito yung motor, 1 horsepower yung motor. Actually hindi yan sa akin, sa kapatid ko. Hindi na nila ginamit kasi yun yung source nila madumi, mabaho. Ayan, so sabi ko ako nang gumamit, binigay din naman. Yan, so dyan 1 horsepower. Ito yung switch, pressure switch. So kaya siya pressure switch kasi pag dating ng tubig dito, ito yung papunta na sa loob. Pag nag-iimbak ng tubig, yung hangin sa loob ng tank walang mapuntahan kasi sealed siya, tight, airtight. Yun, nagbibuild ng pressure. So aakyat tataas yung pressure sa ilalim. Yun. So malalaman siyang tumaas na siya kasi may pressure gauge. Yan. May nagbebenta nito buo na assembled na. So yan, nasa 30 tayo kasi ginamitan ko na to. Pagdating niya ng 20, bababa yung pressure. Nabubulol na ako. Bababa yung pressure ng 20 kasi pag ginagamit niyo, bababa yung pressure nawawala yung tubig. Mag-o-on niya ng kusa. Yan, it will turn on automatically. Tapos pagdating ng 50, magsi-shut off siya. Magto-turn off yung yung motor. Ginawa kong 50 kasi kahit paano di madaling masira yung mga PVC. At saka ito, rating nito talaga is around, for safety, 40 PSI lang yung limit niya. But di naman niya talaga 40. Mataas pa, kaya lang 40 yung nilagay for safety reasons. 50 is, it's still okay. Very, very much okay. So ito yung mga PVC, okay pa rin yan pag So yung pag dumating siya ng 50, pag abot siya ng 50, yung pressure switch doon, nag-snap yun.
nagto-turn off yun. At saka pag baba ng 20 naman, pag ginamit na, kusang nag-on yung pressure switch kasi nag-trigger yun ng loss of pressure. Ito naman dito, ito yung tawag na ball valve. Ito yung outlet ko. Kaya hindi ko siya masyadong in-open, mga 50 lang siguro. Kasi para naman may natu-choke yung pressure, malakas yung pressure niya pag natu-choke siya eh. Huwag open na masyado. Matagal din yung matagal yung nag-on pag hindi masyadong open. Dito may isang outlet dito. Yan, another ball valve. Bali yan yung drain, pero sa ngayon drain yan. Later on magiging drain at saka line yan paputang tangke sa taas kasi maglalagay talaga ako ng tangke sa taas. Kasi plano ko ay sa solar to eh. Palitan ko yan ng pump na medyo mas mababa yung horsepower para hindi masyadong maano sa solar. Pag isunod solar ko yan, nag-iimbak yan ng tubig sa taas ng tangke during daytime kasi yan may sun. So yung solar. Pag sa gabi, pag wala ng solar, yung tangke na sa taas yung gagamitin naming tubig. So magiging efficient na siya sa daytime, walang problema. So yun yung part na yun. Dito naman sa paggawa nito, hindi naman siya masyadong komplikado. Yung komplikadong part, ito lang yung sa straw. Kasi may talaga yan, may sinadya akong modified na part dyan. Yung pag-reduce ng galing 1 1/4, pag-reduce ng may straw na part, talagang ginawa yan. Yun na yung komplikado. At saka yung paggamit ng mga swing valve, kung yung orientation. Pero kaya naman pag medyo may counting knowledge ka lang sa pipes, yung kasi ito yung system na to, may buo nito eh. Nabibili mo to sa hardware na big hardwares na naka-assembled na siya. Yun. Tapos guide ng YouTube, Google, pwede namang mag-DIY. But if you have the budget, then go for hire someone na expert dito. Ako nakakasave ako kasi akong gumawa. Tapos yun, nakahingi pa ako ng pump. So hindi na lang siguro ako magbigay ng ng cost kasi yun na hindi ako nakapagbili lahat nito eh. So yun yung advantage. Pwede kayong magdual para pag may burnout dito sa amin palaging nagba-burnout eh. So kahit pa paano may puso ka pa rin, diba? Saka dito malinis yung tubig. So yun, ano po ba? If you wanna ask, gusto niyo magpa-guide, you can actually message me. I'll help you out kung ano lang yung nalalaman ko, ano yung sistema ginawa ko. I can help you out. Yun, so thank you for watching. Support me by following and liking my videos, and of course share it so yung iba makakapag-idea din kung pwede pala ng ganito, diba? Okay, thank you for watching. If you reached this far, have a blessed Sunday and have a great day ahead. Thank you.